Ito ang sabayang pagsasempapawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Gumawa ng bagong ingay ang Commission on Elections o COMELEC tungkol sa kanilang kampanya sa pagpaparehistro ng ating mga kababayan para sa susunod na halalan. Habang isang matagal ng usapin ang nabubuhay naman ngayon sa komisyon, ang Hello Garci Scandal. Alamin natin ang mga detalye tungkol sa mga bagay na ito mula sa ating magigiting na news correspondents. Unahin natin ang balitaan mula sa Quezon City. Narito si Pong Mercado. Good morning, Kuya Daniel. Nandito ako ngayon sa Quezon City COMELEC Office. Noong May 6, sinimulan ng Commission on Elections ang 17 buwang voters registration sa buong bansa. Yung unang 2 araw na ito, pinilahan at dinagsa ng mga tao. Subalit ngayon, makaraan ng 2 linggo, ganito na ang sitwasyon dito sa opisina. Halos hindi na umaabot banda rito ang pila ng mga tao at naroon na lamang sila malapit sa pintuan ng opisina. Ayon sa record ng COMELEC, sa unang 2 araw ng 17-month nationwide voters registration period, umabot sa mahigit 16,000 na ang nagparehistro sa National Capital Region pa lamang. Sa mga ito, mahigit 2,000 na ang nagpa-validate o yung dati ng rehistrado subalit ngayon palang nagpakuha ng biometrics record. Pangunahing target ng poll body na makuhanan ng biometrics ang 9.6 milyong botante na wala pang digital picture, signature at fingerprints upang hindi matanggal sa listahan. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Benigno Aquino III noong nakaraang taon at maisabatas ang Republic Act 10367 o ang Mandatory Biometric System. Simula 2016 presidential elections, hindi na makaboboto ang wala sa computer system ng COMELEC. Anila, sagot ito sa problema sa double registrants at flying voters. Maliwanag naman yung batas. Republic Act 10367 makes it very clear that those who fail to register during this period which we have set from May 6 to October, those who will not be able to register will be delisted and deactivated in the voters list. And they cannot activate their listing not until after the May 16 elections. So hindi na talaga sila makakaboto. So they have to take advantage of this 17-month period within which to register, either validate it by biometrics or new registrants, sabi ko nga, or make the transfer or actually activate your deactivated registration. 17 months so ito, napakahaba ho nito. Ang voters registration ay nagsimula noong May 6 ng taong kasalukuyan at magtatapos sa October 31, 2015. Kasabay din ito ng Overseas Filipino Voters Registration sa iba't ibang DFA posts o mga embahada at consular office sa iba't ibang bansa. 1 milyong bagong registrant ang target ng COMELEC mula sa abroad. Dagdag ito sa mahigit 800,000 overseas registered voters. Inaasahan ng komisyon na marami ngayon ang magpaparehistro dahil sa interes na bumoto sa susunod na halalan. Yun na nga, kaya ngayon under the new law, they can register everywhere. Any post. Palagi mo ako nasa Hong Kong ako. Pwede ako pa-register dito pero doon ako boboto sa Europe o sa Amerika. Yan. Kung nasan ka, you register there. Noong 2013 barangay elections, umabot na sa 54 million ang rehistradong botante sa COMELEC. Sa 2016 national polls, tinatayang hindi bababa sa 3 milyong botante pa ang maidadagdag sa listahan. Ayon sa COMELEC, mayroong 3.5 milyong Pilipino ang 18 taong gulang na simula ngayong taon hanggang bago ang araw ng eleksyon sa 2016, kaya't qualified na silang magparehistro. Kaya naman hindi biru-birong paghahanda ang ginawa ng poll body upang makuha ang mayorya ng mga nagnanais na makapaghalal ng bagong Pangulo sa 2016. Ilang araw bago ang May 6, inilunsad ng Commission on Elections ang Woka-Woka o walkathon program nito para sa voters education and registration. Sa pangunguna ni Director James Jimenez, sinimula ng 6-man team ang paglalakad sa iba't ibang bayan mula Lawag City sa Ilocos Norte hanggang sa dulo ng Luzon sa Matnog, Sorsogon.
Layunin ng grupo na mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga tao kung bakit kailangang magparehistro at ang karapatang makaboto maging ng mga nabibilang sa tinatawag na vulnerable sector at indigenous people. Matalinong pagboto at paglaban sa vote buying ang nais ng poll body. Ang ating mission is to inform, to engage, and to educate. Pangunahing ituturo natin siyempre bakit mahalaga ang biometrics. Bakit mahalaga ito doon sa 9.6 million na maaring ma-disenfranchise. Tuturuan natin sila bakit mahalaga ang ballot secrecy, kung paano sila napoprotektahan ng ballot secrecy, at kung paano sila nasasaktan ng vote buying. Kasama yan sa tuturo natin ang naglalakad tayo, na ang karapatang bumoto hindi dapat natatakot, hindi dapat nakukubli at napipigilan ng mga ganyang klaseng strategiya. Target din ng walk tour ang 9.6 million registered voter na nanganganib matanggal sa voters list dahil wala pang biometrics. Sinabi ni Chairman Sixto Brillantes, dapat nang mabago ang ugali ng marami na sa huling araw nakikipagsiksikan sa pagpaparehistro. Huwag na po natin pilitin na yung ating bisyo na we come in late in September or October of 2015. Kasi ho, pag pupunta ho kayo sa last day ng 2016, lalabas na naman ho ko sa presinto, sesarahan ko ho kayo ng pinto pagdating na alas 5. Seryoso ang COMELEC sa campaign drive nito. Ngunit aminado si Chairman Brillantes na ang pagdagsa ng mga tao sa unang 2 araw ng pagpaparehistro, tila nagkaroon ng misinformation. First day kasi may nagtaksaan dito sa mga Metro Manila eh. Ang sabi ko, misinformation o hindi naman isang araw lang ang registration ito. 17 months eh. Kala nila, tsaka yung mga mahilig maghahakot, naghahakot na kagad. First day pa lang, kaya medyo may pila. Nagulat din kami, bakit nagkaroon ng pila? Subalit, ikinatuwa ng mga election worker ang maagang interes na ipinakita ng mga tao upang maiwasan ang maraming aberya at problema sa mahabang pila na nangyayari tuwing sasapit ang huling araw ng pagpaparehistro. Magbe-benefit yan, lahat din naman tayo para hindi kami rin mahirapan pagdating ng last day and sila rin. Hindi magsiksikan, at least maaga pa lang, unti-unti namin lahat na i-accommodate. Isa na dito ang estudyanteng si Christine na sinamantala ang unang araw ng registration. 18 na po ako ngayon. Kaya po ako ngayon nagparehistro kasi po bakasyon. Tsaka mahirapan na po kasi ako sa mga susunod na araw. Kaya mas pinili ko ngayon na lang po. Samantala, kabilang naman si Emer sa 9.6 million registered voter. Subalit nanganganib na matanggal sa voters list dahil wala pang biometric records. Ayon sa kanya, mula 1992, aktibo na siyang botante. Subalit ngayon lang siya nakabalik sa opisina ng COMELEC upang magpa-validate ng record o magpakuha ng biometrics. Every election nakaboto ako. Pero ngayon lang kayo nakuha na ng biometrics? Oo, ngayon lang. Ngayon lang po kasi ako pumunta eh. Kasi may trabaho po ako. Na-absent lang po. Kasi ngayon ko lang din nalaman na may kuhaan ngayon. Kaya pumunta ako po. Ang iba naman, transfer of registration records ang pakay dahil nakalipat na ng lugar ng tirahan. Sinamantala din ni Lola Erlinda ang first day of registration upang magpa-reactivate o muling makaboto. Natanggal siya matapos 2 sunod na halalang hindi nakaboto. At dahil senior citizen, may special lane para sa kanila. Ba't ngayon po kayo nagparehistro? Unang araw po tayo ngayon. Gustong-gusto ko po eh. Kasi noon hindi ko makasilip gawa sa dami ng tao. Hindi ko makakayanan. Pabalik-balik. Ngayon, pinapila pa po ba kayo? Hindi po. Basta Dire-diretso kagad kayo. Madali lang naman ang proseso ng pagpaparehistro. Yung kanilang registration form, maida-download naman sa kanilang website www.comelec.gov.ph at maaari na kaagad pilapan sa inyong mga bahay. At pagdating dito sa opisina, ipepresenta para i-encode. At pagkatapos nito, kukuhanan na ng biometrics picture. Halos 3 minuto lamang naman ang itatagal sa loob ng opisina para sa actual biometrics capturing. Ang problema kaya lang naman nagtatagal ay dahil sa mahabang pila sapagkat sumasabay sa huling araw ng registration.
Ayon sa mga field official, bagamat mas kaunti na ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao na sinasamantala ang kanilang bakasyon sa eskwela. Sa Hunyo, posibleng unti-unti nang dadalang ang mga nagpaparehistro. Ilang paraan pa ang nakakasa upang solusyonan ito, kagaya ng satellite registration. Yung satellite registration, bababa kami sa mga barangay na nag-request ng satellite registration, doon kami mismo sa barangay. So yung mga tao, hindi na mahihirapan na pumunta rito at mamamasahe pa. Unlike pag doon na, ang lapit na namin sa lugar. So mas convenient siguro sa kami. Bukod pa ho doon, nagpapadala ho kami through registered mail na notices. Notice sa mga incomplete, yung walang biometrics, para ma-inform sila. Ginagawa rin natin lahat yan dito ngayon. So, 4 na aspects yan eh. Pero ang main namin trust na hinahabol namin ngayon is really the biometrics. Kasi yun ang malaki. 9.6 million. Gusto namin maaga na kayo magpa-biometrics. New registrants pwede na yan. Maski konti-konti, okay lang. Sir, sa mga nagdaan na panahon, talagang nakasanayan na ng mga tao yan na huling pumupunta. Anong isang malaking challenge po ba sa commission ngayon para isanayin natin ang mga tao na huwag doon sa huli? Tama yun. Yun ang exact purpose nitong maaga namin ginagawa itong drive na ito. Malakas ang publicity namin, information drive, para sa umpisa pa lang, mag-umpisa na sila, magparehistro na kung po pwede. Kaya para sa dulo, konti na lang. Hindi yung baliktad. Dati nung walang nagpaparehistro, konti-konti lang. Pagdating sa dulo, tsaka nagdadagsaan na. Inaasahan nyo po after nitong registration period na to, wala nang tatakbo sa Supreme Court para sa extension? Wala na. At saka hindi naman namin bibigyan ng extension. Wala na extension ito. Kasi October of 2015 is already the last day. Kasi mag-uumpisa na kami submission ng mga certificate of candidacy. October ng 2015. So dapat sirado na yung registration process. Hindi na kami pwede magpa-extend pa. Kuya Daniel, inaasahan ng COMELEC na sa mga huling araw ng mahabang panahon ng pagpaparehistro na ito, hindi na sila mamumroblema sa mahabang pila at siksikan ng mga tao na nagpupumilit maging botante. Target nila, nakagaya nito, iilan na lamang ang magtutungo sa opisina sa last day. At yan ang ating aabangan na malaking hamon sa Commission on Elections. Muli mula dito sa Quezon City, ako si Pong Mercado para sa Get It Straight with Daniel Razon. Maraming salamat, Pong Mercado. Ano na nga ba ang aksyong isinagawa ng COMELEC tungkol sa kontrobersyal na Hello Garci incident? Antabayanan ang mga detalye pagkatapos lamang ng ilang saglit sa pagbabalik ng programang Bawal ang Pikon. Get It Straight with Daniel Razon.